Good evening po sa ating lahat. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, for today's video, nais kong magpasalamat sa mga dati-dati po kay Kuya Rich Falcon TV, kay Ate Aljus Eagle TV nung ako ay nandiyan pa sa Daet. Then, namimiss ko lang po yung alaala ko na nakaraan na parang ang feeling ko naman kasama sila noon na masaya. Masaya kasi yung kasama ang Team Kalingap, ni Kuya Bal, Ate Edna, ni Kalingap Rab, kanila yung mga kasamahan ko diyan ng mga charity vlogger. So ito, yung kwento ko, yung buhay ko talaga noon. Then yun nga, nagsimula ako sa YouTube, sa social media. Nabigo ako. So ibig sabihin, nabigo ako sa mga bagay. Nagpatalo ako sa tukso unang-una sa pag-girlfriend ko ng maagap. Ayan, yung mga payo kasi ng mga viewers noon ay di ko nasunod. So ako talaga ay mayroon pong pagkakamali sa aking ginagawa. May mga mali na bagay na dapat ay di ko nagawain. Sana noon nakinig na ako, nasunod na lang ako sa mga utos nila, nakinig na lang ako sa mga viewers ko, sana ipinagpatuloy ko yung pagbablog ko. Hindi ko po na ipagpatuloy kasi gawa ng yun nga po, na apektuhan na po ako ng mga bagay na nagpadala ako ng dala ng emosyon. Unang-una yung mga bagay na may mga bagay na hindi natin kayang tanggapin sa ating sarili. Simula nung ako ay napatukso sa isang girl o kung ilang girls, so simula noon nanligaw ako, nang ako'y manligaw doon ako nasira sa social media. Nasira ako sa YouTube, sa larangan ng YouTube channel ko. Then nawala yung mga viewers ko, nawala lahat, nawala silang lahat, nagsialisan. Nakakalungkot man isipin na ako'y isa lamang po, ba't ganito? Sana nakinig na lang ako sa mga sinasabi nila. Nagkaalaman ko sa sarili ko na yung ikangani ay pagkakamali na itama ng ibang tao. Kung nakinig ako sa kanila, nag-upload, di na ako nagpag-upload kasi gawa ng wala nang nagagabay sa akin. Wala na yung taong nagmamahal sa akin ng mga solid supporters ko, sponsor nila Ate Rupa, sponsor ko, sponsor ni Kuya Rich Falcon yung nag-i-sponsor sa akin noon. Pero ngayon nawala na po. Naging banding ako, naging masaya ako sa mga bagay na kung ano. So, i-share ko lamang, simula na ako ay magkaroon ng girlfriend sa dito lang. Simula nang magkaroon ako ng girlfriend, nagbago na lahat. So, lumayo, napakalayo-layo. Simula nang ako'y lumayo sa isang malayong lugar, punta ako ng Batangas. Kinuha ako ng Madam Micaela, nakinig na sana ako lang Madam Micaela. Then, nagpunta ako ng Baguio para magbagong buhay, para mawala na sa isip ko yung bugtang na babaeng minahal ko. Pero once na para yung feeling mo gusto mong lumayo na para sa kanya, pilit mo yung sarili mo na pinapasok sa isang relasyon. Pumapasok sa isang relasyon na hindi mo alam. So ngayon, masaya sa una. Masaya yung banding, masaya yung umpisa. Pero ngayon nagtatagal-tagal na lahat ay nagbabago pala. Then nagtrabaho ako para sa kanya, nagtrabaho din ako sa ibang lugar, nagtrabaho ako sa magulang niya, nagtrabaho na rin po ako sa mga kapatid, sa lahat na rin po ginawa ko, sa mga chewing ginawa ko. Then noon din na malaman ko talaga na meron na siyang iba. Ako'y nasa Baguio, nalungkot ako, bigla ako nalungkot. Then napag-break sa jowa niyang bago. Then ngayon napagbalikan naman din po sa akin. Nagpagbalikan din siya sa akin noong time na yun. Then ako rin ay nagkamali ng napag-break din po ako sa kanya. Aminado na ako. Tig-break ko po siya. Nag-break na po ako.
pero mas masakit yung taong minahal mo, ako pala yung magpapagbalikan din po sa kanya. Then nagkabalikan nga po kami. Ngayon po parang ang pakiramdam ko ay malabo na sa isa. Parang malayo na, wala na yung message, wala na yung chat, wala na yung call, wala na rin lahat. So ano magagawa natin sa sarili natin kung hindi napakasaya, ang feeling natin nakakalungkot. Ano po ang magiging epekto? Di ba, stress? Kaya yung once na ako na stress, umiwas na ako. Humanap ako ng trabaho na para magsumikap. Yun nga, hindi lang ako nakapokus sa kanya, hindi nakapokus ako sa trabaho. Then napunta po ako sa kanila, pero pinagpipilitan ko pala yung sarili ko na parang ayaw na rin niya, parang gusto ko, parang ayaw niya, gusto niya sa akin, o parang ayaw ko, parang ganun na pakiramdam ko. So nung ako pumunta sa kanya yung time na ito, nakakalipas pa lamang ng ilang araw, pumunta ako sa kanya, bisitahin ko lang, nagbisita ako. Then napansin ko nga na parang nag-iiba yung ugali, nag-iiba lahat. Ultimong kahit good morning, pagbati sa umaga ng good morning, good night, kumain ka na ba, wala na yung pag-aalala niya sa akin. Din dati kasi nag-aalala, naalala ko pala yung nung bago-bago pa kami, pinagtanggol niya ako sa isang boy na meron ako nakaaway dahil sa binabastis na siya ng time na yun. May nakaaway ako, pero pinagtanggol niya ako kasi ayaw niyang ako'y mapaaway sa ibang tao, ayaw niya akong maipahamak. Kung pera lang ang batayan lang, kasi yung time na para napansin ko importante sa kanya yung mga bagay na ibinibigay ko ay tinatanggap niya, pero ako pala pinagsisiksikan ko pa rin yung sarili ko na ayaw na sa akin. Na parang ayaw niya sa akin, parang gusto ko, pero hindi ko man maramdaman, hindi ko man maisabi kung ano yung nararamdaman ko para sa kanya. Kaya bigong-bigo yung damdamin ko para sa kanya. Gusto ko man sabihin parang ayaw ko, parang oo, parang gusto ko, pero pipilitin ko talaga na kausapin siya with personal. Pero nung ako nagigalit nung time na yun, nagalit ako sa kanya noon, sigawa ng mali nga yung ginagawa niya, nasaktan ko katulad niya. Pero ngayon wala na yung bagay na naging sweet kayong dalawa. Wala na yung video call, nawala na rin yung message, nawala na yung chat. Kahit ultimong chat sa umaga, wala. Ako na lang tumatawag sa kanya, ako na lang nagtsatsaga mag-call, ako na lang nagtsatsaga na mag-chat, pero hindi niya pinapansin. Pero sinasagot niya minsan, paminsan-minsan sinasagot niya, paminsan-minsan ay hindi naman niya sinasagot kasi ang lagi niyang dahilan ay puro busy, marami siyang ginagawa. Then nanghihiram ako ng gadget sa kanya ng time na ito. Lang kasi di ko nakuha yung cellphone ko kasi nawala itong gamit ko. Nawala. Hindi niya sa akin maipahiram. So doon ako nakapag-isip, parang may kakaiba, parang may tinatago sa isang cellphone. So hindi ko nasabi with social media. Gusto kong sabihin na sa kanya na parang personalan din. Ano ba talaga? Ayaw mo na sa akin, gusto mo na maglayo, gusto mo nang bumitaw, o kung ano pa man, gagawin ko para akong maging malaya. Yun nga, saka ko na lang sasabihin sa pinabago kong papasukin ng relasyon, pinabagong relationship na naman natin. Unang-una pala dapat ay sagad muna ang ating mahalin. Unang-una ay sarili.
Napansin ko kasi yung sarili ko, di ko na minamahal. Di ko na mahal yung sarili ko. Puro na lang focus sa trabaho, focus sa iba, focus sa mga kaibigan, girlfriend. Nagiging masaya ako dito pag meron akong kasama, lalo na yung mga barkada ko. So, yun nga. Magsulo ako dito sa farm kasi wala akong kasama. Nagiging masaya ako dito pag may kasama ako na nag-iisa. So, pasalamat din ako kay Lord kasi hindi ko mananaisin na ginagabayan, nilalabanan yung mga problema kong dinadanas ko ngayon. Unang-una, yung family ko, bukod sa pamilya ko, kay mama, kila Rupa. Yun nga, nawawala sa pag-iisip yung magulang ko, kaya yun nga, mahirap isipin talaga pumasok sa isang relasyon na hindi naman kayo kumpleto sa isa. Hindi kayo magkalapit sa isa. Hindi kayo sa isang relasyon na para mong na pinasok mo pala isang relasyon, kayo na, kayo pa rin hanggang sa dulo. Hindi pala. Parang napipikon ka, nahahagas ka, naiinis ka, ganito, ganyan. So, yung gusto ko matagpo na isang taong mamahalin ko, yung seryoso talaga, yung kaya akong ipaglaban, kaya akong ipaglaban din yung family ko, kila mama, kila Ate Rupa, maging ako. Kung ang trabaho ay ganito lang, talagang thankful ako kay Lord kasi maraming tumatanggap sa akin, marami akong mga kaibigan, marami ako na mga nakilala sa aking buhay. So, God bless talaga. Sorry sa mga sinabi ko, maging kung sino pa man yung babae na binabanggit ko dito, wala akong pinangalanan, wala akong sinasabi kung ano pa man. So, para sa kanya, kung ayaw na, suko na siya, isang relasyon, itigil na kasi ayaw naman ng isa, ayaw naman na po sa bawat buhay na pinapangarap. Yun nga, salamat ako la Kuya Bal kasi tinanggap ako noon. Ako dito, umalis po dito sa farm na ito. Itong farm na ito po mga guys, nung ako 2021, nandito na po ako. So, nag-alis lang po ako kasi may problema din ako pagdaraanan. Then, 2022, bumalik ako rin dito pero di ako tumagal. Nagilang days na ako. 2023, nagbalik din po ako dito. So, pangatlong balik ko dito hanggang ngayon, pangapat. So, ito yung chance ko. Salamat talaga kasi kahit para paano hindi nila ako itinatakwil, hindi nila ginagawa ng issue, hindi yung pag alis ko dito may masamaan loob sa akin, hindi po, kasi gawa ng mapakamabait ng taong ito, magpapatira sa akin, na nag-aalaga sa akin, libre ang bigas, libre ang konsumo. Yun nga, thankful ako kasi maraming mga bagay na ibinibigay sa akin. So, una sa lahat na naiyak ako sa nangyari. Noon ako umalis dito noon, pumunta ko kay Palmones, Kuya Arman Palmones. So, naging farm muna ang trabaho ko bago ko nakuha ni Matubang. Ako'y umalis din. Paalam po ako doon sa pinagtatrabaho ng Kuya Arman. Then, nagbalik ako dito. Nag-contraction ako, nagbagyo ako, nagbatangas ako,
Nagpunta po akong Kaburan, Paracale, then Santa Elena hanggang sa magtatrabaho na ako sa kalsada. Then nagbalik ako sa dati kong trabaho kasi ito yung napangarap ko sa buhay na magkaroon ako ng alagang hayop. Dito ako magkaroon ng mga alagang bagay, magmalay mo magkaroon ng sariling lupa, then nagkaroon ng sariling kagamitan. Kaya temple talaga ako kasi salamat talaga. Kahit anuman talagang pagsubok talaga sa buhay, laban lang. Kasi si Lord hindi siya nagpapabaya. Unang-una kung ako'y nagkakasala, araw-araw, bawat layas ko dito may rin ako, parang tinutukso ako ng masamang espiritu kasi gawa ng sa diablo kasi yung ginagawa ko, pagdadasal ng kumunahan. Kaya yung buhay ko talaga dito sa farm, masaya yung mga bagay na yun. So ayan po, hanggang dito na lang po yung video ko. Sa yung kakapanood dito, sir, like and share po at pakipollow ang aking Facebook page, Kalingap po si Francisco, at pakisubscribe na rin po ng ating YouTube channel, Jose Francisco. Pakipindot na rin po ng bell button para kayo ay updated sa mga video kong i-upload. Wag na lang pong i-skip ang ads para tuloy-tuloy po tayo sa programa ni Jose na pangarap ay mapagtulong sana, pero nakapag-focus ako sa mga pagbabloging, pag-focus ako sa farm kasi gawa ng marami akong ginagawa sa aking buhay. Maging kay Ate Judy, shout out kay Kuya Utong, sa lahat rin po. Maraming salamat. Yan. Kung alam po ninyo ito yung prutas na ginugulay. Yan. Dito po, ang gulay ay ito, santol. Sa Maynila, mahal nito. Kung nagkano ito? Alam po ninyo kung nagkano ito, mga guys? Nagkakalaga ng per peraso ay 15 pesos. Ang isang peraso pa lang po yun per kilo. Per kilo makakabili ka na palagi ko ng 3 peraso nito ay 20 ay 20. Kulang pong kayo rin. Kaya 100 kilo sa Maynila nito. Sa Caloocan, Quezon City. Nagtira po ako dyan sa Caloocan City nung ako ay bata pa. Nakarating po ako ng Caloocan ay siguro 16 nata po ako, nakarating ako ng Caloocan, Quezon City. Nagtira po ako dyan sa Caloocan. Yan, shout out kay hindi nalimutan ko na kasi yung pangalan. Opel ba yun? Yan, kay Ate Opel, shout out. Kay dun sa pinagtatrabaho na ng amo ko dati. Doon ako nagtrabaho sa Caloocan. Nag-Maynila na po ako sa PCC. Nagpunta ako ng Maynila, Quezon City. Yan, nakapunta ako ng Quezon City. And then kung Quezon City, travel ako ng Batangas. Nakilala ko dyan si Madam Micaela Gu. Yan, shoutout kay Madam Micaela sa mga anak niya. At yun nga, tapos din nakarating ako ng Baguio City. Yung Baguio City nandito, Baguio, Benguet. Shout out dyan sa Benguet. Yan, shout out sa mga katrabaho ko yung dati. Hindi na ako makakabalik dyan kasi busy na ako sa trabaho ko rin dito, and then hindi na ako makakabalik ng Baguio kasi wala rin naman akong papasok ng trabaho sa Baguio. Hindi na po ako makakabalik ng Baguio. Gusto ko na noon talaga, kung wala akong magulang at kapatid, doon na sana ako magbabagong buhay. Hindi pala magbabagong buhay, parang gusto ko doon ako tumira sa Baguio.
Doon ako magkaroon, para po talaga noon, doon ako magpapamilya. Kaya kung nagbalik ako punta ako ng Baguio, gusto ko doon ako magkaroon ng pamilya. Yan, kaya noon, nakapagpunta ako ng Baguio, pero hindi na po ako siguro bumalik ako dito. Bumalik ako ng Bicol kasi nandito yung buhay ko talaga. Nandito yung pangarap ko sa buhay ko. Yan, nakabalik na ako sa trabaho ko. Nakabalik na ako. At sino-sino na rin naging tauhan na din dito sa farm na ito na tinitirahan ko. Marami na rin po ako dito nakasama nun. Pero nagsialisan po. Bago na rin po kami dito sa team. Kaya ayan po, focus lang po yung farmers, yung pagkukupras, pagkalagas ng nyug, papalaw, sa lahat, paglulukad, yun po ang pagtatrabaho ko dito. Then paglilinis, pagtatabas, grass cutter ng mga bulasan na po. Pero magtitiis kasi niknik at lamok. Ayan, biruin nyo, tiknik at lamok ang kalaban mo dito. Kung hindi ka matatag, hindi ka matyaga, wala, talo ka ng niknik at lamok. Talon-talo talaga, gawa nga po ng puro kagat ng lamok nasa sarili mo. Kung kay maklat naman, minsan maklat, feeling mo sa isip mo ay may dumagala kung ano. Yan. Ako pasalamat ako kay Lord kasi si Lord lang nagpapalakas sa akin. Maklat akong tao. Hindi ako nakapagsulo sa isang farm na ganito. Hindi po dati. Pasalamat kasi ako kasi gawa ng ginagabayan ako ni Lord. Pero nagkakamura din ako minsan, aminado ako sa sarili ko. Nagbumura din po, pero yung pag-aalaga kasi ng hayop, di basta-basta Kung ano-ano kasi lumalabas sa bunganga, jablo ang nalabas. Hindi ko makontrol yung dila ako. Minsan nadudulas. Gustuin ko naman hindi magmura. Nagkakamura kasi gawa ng mali yung ginagawa ng mga hayop. Mga kabayo. So, ipunta ko yung farm dito noon po. Nagalaga ako dito. So, nagsimula ako dito. Wala po akong kabayong isa. Isa pa lang po ang kabayo dito noon. Isa pa lang. Yan pong si Baldo. At wala pa po rin pong karabaw dito. Nagkakaroon po ako ng karabaw dito. Gawa ng nag-request ako ng karabaw dito. Yung karabaw na yun napabinta naman na po sa tulay na lupa. Bininta na ng amo ko. Then, pagkabinta, ako umalis, nalungkot ako kasi nawala na yung kapangalan ko. So yun nga, hanggang sa nadagdagan yung hayop, nagdagdag ng karabaw, kabayo. May kabayo yung dalawa na pong kabayo dito dati. Then namatay naman din yung inahin, natira yung isa. Bali may nanganak naman na isa. Then panganak po ng isa, namatay naman na po yung inahin. Tapos bumili na naman yung amo kong bago. Napilay naman yung bulo, namatay din yung bulo. Then bumili na naman, bali pang-apat na po itong kabayo apat na kabayo, pangatlong kabayo po. Kabili naman po sa basod. Nakabili naman po, pagbili sa basod ay buntis, binarakuhan dito, nanganak naman na. Then meron ng anak maliit dito. Apat na po ang aking alagang kabayo, horse. At sa susunod, ang labanan po namin dito talaga ay ang sa alaga kasi ngayon ay parang dati lang. Noon kasi ang alaga noon sa kabayo, nakapanganak ka ng isa, sa iyo yung isa. Ngayon yun din po dito. Ang labanan ay yung mga panganak ka ng isa, sa iyo yung isa. Sa unang anak kasi sa may-ari, yung pangalawa ay sa iyo. Then sa karabaw ganun din po. Sa una ay sa may-ari, pangalawa ay sa iyo. Ganun lang po.
Baka napakasimple lang po na pag-aalaga ng hayop, pag-aalaga ng karabaw at kabayo. So, yun nga, siyempre, yung iba kasi gadalang magawa ng ayaw nilang mag-alaga ng hayop. Pwede naman yung ibenta. Naditubo ka pa, wala kang gastos, wala kang perang binitawan, parang nag-alaga ka lang ng hayop, nag-alaga ka lang ng kabayo, ay 3, tapos ay nanganak ng isa, yung unang anak ay nasa may-ari, yung pangalawa ay sa'yo, o di yung pangalawa ay di pwede mo nang ibenta, o di baga po, ay di kung magtatlo yun, ay di manganak pa na naman sa may-ari na naman, yung pangalawa na naman sa iyo na ang kasunod. Ganun lang po ang patakaran ng pag-alaga ng hayop, ng karabaw at kabayo. Then, pag nag-alaga po kayo ng karabaw din, ganyan din po. Yung iba kasi binibenta na. Para sa akin, parang dabis sa akin, hindi mo na ibenta kasi gawa ng panghanap buhay mo. Pag di kayo nawalan ng trabaho, nawalan ka ng hanap buhay, panghanap buhay mo, nag-alis ka sa isang trabaho, wala kang pupuntahan, meron kang alagang karabaw, kabayo, kung ano pa man. Nga, thankful talaga. Magaling mag-alaga ng hayop, ng karabaw at kabayo. Kaya, subukan ninyong mag-alaga ng kabayo at karabaw. Kaya, yun nga po, magaling mag-alaga ng karabaw at kabayo. Kasi gawa ng sa may-ari ay isa, sa iyo yung isa, ayan, bukod pa po din ay may sahod buwan-buwan. Di sa alaga mo, di may sahod ka pa. Kano ang buwan ko po dito mga guys, ay ang isang buwan ko po dito ay 2,000. Pero po sa 2,000 na yun ay makakaipon ka na. Laking bagay na po yun. Dati nga yung 1,000 lang, 1,500 lang, 500 lang, 500 lang, para 500 lang, o 300 lang dati nung kamura-mura pa. Ano po ang bilihin? Pero ngayon, hanggang sa tumaas, nag 500 naman, hanggang sa mag 1,000, ay di, ngayon, ginawa ko ng 2,000. Kasi gawa na kailangan yung trabaho ay mapadali. Kahit magtatambay ka lang, ayos at may makikita ka, may income ka buwan-buwan. Tapos, then, pagkukupra naman po mga guys ay katulong. Patulong din naman ako dito mga guys. Pagkukupra, maglalagas, hati naman po kami doon. Yan, hati naman kayo ng may-ari. Then, yung pulot ng nyug, halimbawa kami nagtabas, ay sa isang hektarya yun, ay makatabas kami ngayon ng 2 araw po ang labanan namin dito pagkatapos magkupra. Nakatapos namin magkupra ay magtabas po kami niyan 2 araw. Yun, kung ilan lang yung natabasan, ilang grupo, yun po ang maglilinis. Di ba po? Tapos, then, pag may hilahin po, pag may hilahin naman pong kupra, hilay na paghihilada ng kupras, ay meron naman po kaming kalahati. Hati kami ng may-ari, hati kami sa kita, sa income. Then, tapos din naman doon po mga guys, sa karabaw naman po, pag karabaw po ang ginamit ko, ay sa akin na po yung kita. Ang galing po, galing ng diskarte. Di baga po, magaling magdiskarte. Kasi kung marunong ka magdiskarte sa buhay, ay hindi ka magugutom, hindi ka mapapabayaan. Saka, huwag mong pabayaan din yung mga hayop, mga alaga mong hayop. Kung ano yung pinirma mo sa kasunduan, pag nagpirma ka baga po sa papel, kailangan mo magsulat. Di ba po, may ballpen. Di ballpen. Di ba po mga guys? Kaya, kadali-dali lang ng hanap buhay sa bukid. Kaya mo rin magbenta ng santol. Kung isipin mo, kaya mo negosyo ng santol eh. Mas dabis pa yung santol. Wala kang puhunan. Yung puhunan, tanim lang ikaw dyan isang punong santol. Mamunga ng gulpi. Binta mo. Lakas. Galing nun. May langkaan ka, 14 puno. Meron kang langkaan. Mag-10 yan o mag-15. 7 lamang o kaya ay 7.
malakas ng kita, yun po mga guys. Kung mga diskarte lamang po, marunong lang po kayo sa diskarte, makakagawa at magkakagawa kayo kahit wala kayong pera. Kung gustin ko mag charity mga guys, gusto kong charity 20-20 pesos, ipon-ipon akong 20 pesos, mamigay ako ng bayabas. Yan, magandang charity ring po yan. Kaso lamang, marami ngayon dito sa probinsyang Bayabas. Santul, ayan, marami dyan santul, gulayin. Mahalan santul. Mahirap lang po magkayod. Yan. Tapos dito naman sa bukid, pag ikaw may alagang karabaw, kabayo, may alaga kang manok, ay masarap na po yun. Maganda na yung buhay. Maganda na yun. Kasi gawa ng pag may manok ka, libre na ikaw sa ulam. Pag may isda ka, libre na rin sa ulam. Di ba po? May paalagaan mo lang yung palaisdaan mo, maganda na yun. Kasi gawa ng ano po ay mataas yung bahog ka lang, buwan-buwan, magbahog ka 1 piece. Balik na po yung puhunan mo. Yan, kung gusto niyo magprobinsya, kung gusto niyo maghanap buhay talaga. Pero, ito po yung kaninang topic ko po, sa makakarinig nun, masakit man ako kung ano. Hayaan natin yung love light na yan. Hayaan po natin yun. Kaya, antok na ako. Grabe. Aga pa kaya aga-aga. Bilis ko lang mantok. Gawa ng pagod. Nag-uling ako po guys. Nag-uling ako ng bao. Yan. Uling na bao po. Nagkano? 150. 500. Taas na yun. Grabe na po yung taas ng 150. Saka ano po guys, 150, 500, 580 na po ang isang sako ng uling na bao. Bao pa lang yun. Ay paano yung durog? Yung durog po ngayon tumatakbo ng per kilo ay 35. Hindi ako nagkakamali, 35 ang presyo. Pero ang kupra ang baba. Grabe, ibinaba ng kupra. Kaya yung lagi kong pinagaan ko sana, tumaas ang presyo ng kupra. Lalo na yung nyug, ay baba na ngayon. 14 na lang. 14, 15 ganyan. Tapos ang kupra naman di mahigit na lang natin 50 o mahigit 40 na lang. Kaya grabe ang sakripisyo sa farmers. Grabe ang sakripisyo sa kopra. Yun nga po dapat ang sa susunod kasi dapat ang relasyon natin dapat yung i-balance. Yung presyo ng nyug itaas, presyo ng kopra itaas, ang palay itaas, ang bigas ibaba. Ang bilihin dapat ay binababa, hindi yung lugod yung pangarap buhay tulad ng coconut oil o coconut farmers, yung paglalagas ng nyug ay grabe. Kaya ngayon grabe yung pakinggan yung ganun. Nakakalungkot sa pangyayari. Di naman natin sinisisi ang gobernador natin, di naman natin sinisisi ang vice mayor natin. Sigawa ng sariling taas yan, sariling baba yan, nababa na lang po yan. Wala po yan sa presidente natin, wala po. Sa lang po yung nagpapataas, dapat itaas yung presyo ng kopra. Yan po, dapat yun pong itaas natin. Kasi diyan po nabubuhay ang buhay magkukupra. Kaso lamang pagmahal ang kupra kasi marami ngayon magkukuha ng nyug. Marami nagkukuha ng kupra sa bulasan. Hanggang dito na lang po yung video natin, and God bless, mabuhay. Thank you so much and thank you for watching. Please subscribe, like, and share po ng aking official YouTube channel.
Kung di pa po kayo nakapag-subscribe, like, and share po, pakisubscribe na rin po at pakipindot na rin po ng bell meter para updated ka sa mga video kong i-upload. God bless po, mabuhay tayong lahat. Bye-bye! Coco Marti, shout out, Rage Falcon TV, Aljon Sigel TV, at Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlogs, at Vincent Calyada, at Kuya Brooks TV, at kay Kaprondi. Yan, shout out sa Kaprondi. Maraming salamat and God bless. Mabuhay kayong lahat. Thank you so much po and God bless.